Guys, good morning. Good morning, no? Good morning. I am Coach Liz. Sa hindi pa nakakakilala sa akin, so Coach Liz po ako. Coach Liz po ang tawag sa aking team. Kasi Lizel po ang pangalan ko at apply po ako ng isang apply po ako sa team namin. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. So, magtagalog tayo guys, no? Kasi para po maintindihan din ng mga Tagalog, no? So, meron tayong lumang paniniwala sa pera na hindi dapat sundin. Okay? Lumang paniniwala sa pera na hindi dapat sundin. Okay? So, marami kasi tayong guys, nasanay kasi tayo sa paniniwala o paniwalain yung mga sinasabi ng mga kanununuhan natin dati, mga lola natin, lolo na bawal daw itong ganyan, maraming bawal kasi basta pag-uusapan niya mamaya. So na tayo na sanay tayo doon sa mga sinasabi nila na mga bawal daw, yung mga bawal. So parang maliit pa lang tayo, lagi natin naririnig sa bibig nila na bawal ang ganito ganyan. So una, magiging masama ka kung marami kang pera. So ang sabi ng mga tao, masama daw kapag mayaman ka. So ang mahirap pala, hindi pala masama ang pagiging mahirap. Again guys, ayon sa Biblia, no, for the love of money is the root of evil. Tunay naman, pero mayroon tayong explanation dyan guys. Ang pera kasi, wala kasi yung utak na kayang diktahan ang tao. Nasa tao po yan kasi tayong mga tao ang may utak po. Tayo po ang nagdikta sa sarili natin kung tayo ba ay magiging masama kung tayo ay nagkakaroon na ng pera. Kasi meron talagang tao guys na kahit walang pera, masama po talaga siya. So kung masama ka, kung magkaroon ka ng pera, magiging masama ka rin kasi masama ka na eh. Pero kung gagamitin mo ang pera sa kabutihan, so yun ay hindi magiging masama. So nagdepende po talaga yan sa tao guys. Wala sa pera. Okay? So, huwag yung isisi sa pera kung bakit naging masama ang tao. Kasi nasa tao po yan. Nasa tao, wala po sa pera. Kasi ang pera, wala pong utak na kayang diktahan yung tao. Okay? Number 2, ang bahay ay investment. Laging sinasabi ng actually dun sa mga nag-abroad ngayon o FW, kasi ang inuuna talaga nila guys is pagbili ng bahay. So, wala namang masama doon. Walang masama doon guys kasi importante po talaga ang bahay para may matirhan. Pero, nasa isip kasi nila is investment ang bahay. Okay? Lilinawin lang natin ha. Magiging investment lang yung bahay na yon kung pinapaupahan mo siya. Okay? Kung pinapatiran mo siya na may monthly income, mag-generate siya ng monthly income. Pero kung hindi, tinitirhan nyo lang, tapos malaking bahay pa, so mas malaking bahay, mas malaking demand. So kung inuutang mo siya, so hindi siya investment guys, kundi liabilities guys. Hindi siya assets. Kasi ang assets, it's a thing that generate income you monthly. Okay? Ang liabilities naman guys is yung parang loho na siya kasi ikaw ang gumagastos. Hindi ikaw ang nagkakaroon ng income, kundi ikaw ang gumagastos. Naglalabas ka ng pera. Okay? Number 3, mas mabuting mag-ipon ng pera sa alkansya kaysa sa bangko. So, again guys ha, ito yung lumang paniniwala sa pera, hindi dapat sundin. Okay? So dati, sabi nila, ang mga tao kasi dati guys, no, sa naunang panahon, yung wala pa tayong mga knows masyado, mga kanunuhan natin. So takot sila na mag-ipon sa bangko. Kasi ang akala nila, itatakas ng taga-bangko yung pera nila. Kaya yung mga tao, doon lang nag-iipon sa baol, sa alkansya, kasi nga po, natakot sila na baka daw itakbo yung pera nila. So, mali po yun. Kasi the more na mag-iipon ka ng pera sa alkansya lang, makikita mo lang o sa wallet mo lang, kahit pa anong tago-tago mo dyan, hanggat nakikita mo siya guys, magagastos mo talaga siya. Hindi katulad sa bangko na hindi mo makikita kung magkano yung pera mo doon.
Okay, so safe ang bangko. Hindi lahat na not safe, pero marami po ngayong marami po kayong bangko ngayon na safe po talaga ang pera. So dapat magkaroon po tayo ng trust sa mga bangko diyan, guys, okay? So mas maganda po talaga na mag-save tayo sa bangko kasi kaysa doon sa alkansya. Kasi tulad nung nangyari doon sa balita na nag-iipon sila sa alkansya. So ang nangyayari, naanay inanay yung pera ng 1,000, tag 500, sayang lang. Kasi pag ganyan kasi hindi na pwedeng palitan yan pa hanggat wala na po yung serial number ng pera, so hindi na po pwedeng palitan sa Bangko Sentral. So again, ito ay 5 paniniwala sa pera hindi dapat sundin. Okay, kasi baka malito kayo ha. So, ang number 4 naman is pagkatapos ng pag-aaral maganda at malaki ang sahod. So, yun ang naririnig natin lagi nung tayo nag-aaral pa, sabi ng magulang natin, mag-aral kayo ng mabuti para paglaki nyo, meron kayo magandang trabaho, may magandang sahod. Again, maliit pa lang tayo, yung utak natin sinasanay na sa pagiging empleyado, no? Sa eskwelahan din, guys, hindi tinuturo ang pagiging negosyante. Ang tinuturo doon sa eskwelahan, paano magkaroon o makatapos ng eskwela para magkaroon kayo ng magandang trabaho at magandang sweldo o malaking sweldo. So wala po talaga sa school, hindi po talaga tinuro sa school ang pagiging negosyante. So mali po yun, no? Kasi marami ngayong negosyante, guys, marami ngayong successful person na hindi naman po talaga nakatapos sa pag-aaral, no? So marami ngayong yumaman, marami mayaman ngayon na hanggang high school graduate lang po sila or hindi po nakatapos ng high school, hanggang elementary lang. So depende po talaga yan sa tao. Nasa diskarte po yan, guys. Wala po sa natapos o diploma. Again, importante ang diploma, guys, kasi part na yan ng ating success story ang diploma. Kasi sa panahon ngayon, kahit cashier ka, apply mo ng cashier o bagger, diploma pa rin ang hinahanap. Hindi katulad noon, guys, na basta marunong ka, may biodata ka, kahit wala kang diploma, pasok ka. Ngayon kasi, kailangan ang diploma, kahit ano applyan mo, kulang na lang mag-apply ka ng basurero, basurera, labandera, kailangan pa diploma. So, importante pa rin diploma ngayon, guys. Pero wag kang mag-focus lang doon. Dapat marunong ka din mag-discard sa buhay. Okay? Kasi ang tunay na asenso ng tao nasa discard. Wala doon sa natapos mong kurso. Aanhin mo naman yung natapos mong kurso, guys. Marami nakatapagtapos dyan. Pero, tambay. Kasi, takot, kulang sa lakas ng loob, kulang sa diskarte, nauna sa takot. Gusto lang kabiglan ng tulong ng tulong, walang sariling pagsisikap. Okay? Number 5, huwag maglabas o magbilang ng pera sa gabi. Hindi ko maintindihan, guys, kasi mula nung ako ninegosyo na, lagi na ako nagbibilang ng pera sa gabi. So, ito ay isa sa mga maling paniniwala kung ikaw ay maling paniniwala sa pera. Diba? So, isa ito sa maling paniniwala sa pera na bawal daw maglabas o magbilang ng pera sa gabi. Hindi po totoo yan, no? Kasi wala kang mga gawa. Kunyari, may tindahan ka, kailangan mo talagang bilangin yung pera mo. Huwag mo sabihin na bukas mo na bilangin kasi paano malaman kung magkano kita mo ngayong gabing to? Okay? So, hindi po yan dapat sundin. Kasi guys, kung pagpaalipin pa rin tayo sa mga dating paniniwala, so walang mangyayari sa buhay natin. Diba? So hindi po totoo yon na huwag magbilang o maglabas ng pera sa gabi. Paano kung important talaga? Paano kung may emergency? Kunyari may anak ka nagkasakit, kailangan mo bumili ng gamot this oras ng gabi. So hindi ka bibili kasi nga paniniwala mo bawal. So titiisin mo yung anak mo na nginginig-nginig na sobrang lamig kasi may lagnat. So hindi ka bibili ng gamot kasi nga naniniwala ka na bawal maglabas ng pera. At ito pa ha, dagdag ko lang ha, bawal daw magwalis sa gabi kasi lalabas daw ang grasya. Guys, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi po lalabas ang grasya. Ang totoo po ay walang papasok na grasya, walang papasok na blessing sa'yo kung tamad ka. Yan po ang real talk, guys. Kung tamad ka, walang papasok sa'yo na blessings. Okay?
So, ang blessings guys, doon lang sa mga tao masisipag. So, again, recall tayo, no? Recall tayo guys, no? 5 lumang paniniwala sa pera na hindi dapat sundin. Una, magiging masama ka kung marami kang pera. Number 2, ang bahay ay investment. Number 3, mas mabuting mag-ipon ng pera sa alkansya kaysa sa bangko. Number 4, pag nakatapos ng pag-aaral, maganda at malaki ang sahod. Number 5, huwag maglabas o magbilang ng pera sa gabi. So, yun lang po guys, no? Thank you.